Magandang hapon. Pakikwento po yung nangyari. Noong December 24 po, nakausap ko pa po yung asawa ko ng umaga po, 6:50 a.m. Tapos po, sabi po niya sa akin, uuwi nga daw po siya. Sabi ko, o sige, sabi ko, kung uuwi ka, sabihan mo ako kapag nakasakay ka na sa bangka. Kasi po, Okay. akala ko naman po, yung bangka is magiging safety po siya doon. Okay. Ganoon din po iniisip na gano'n. Nakisabay lang mangyari. siya, ibig sabihin. Yes po, nagisabay Okay. daw po siya. Yun po ang sinasabi nila sa akin nung pumunta po kami doon. Okay. Tapos po nung mga 11 a.m. daw po, tumawag po sila sa akin ng 4 na ng hapon. Binalita po nila na nahulog daw po yung asawa ko sa bangka Bakit ng nahulog? 11 a.m. Ang sinasabi po sa akin sa kwento nung pumunta po ako doon sa Rappi. Bakit daw nahulog po, ma'am? Hindi wala pong nakakita sa kanila sa Rappi kahit isa. Tinanong ko po Maalon ba? sabi po nila, medyo daw po, mahalon daw po yung ano na yon. Tapos nag-base na lang po sila, yung pong mga kwento po nila doon is hindi po lahat yun, ibig po sabihin yung sinabi po nila na nahulog yung bangka doon, ay nahulog siya sa bangka. Tapos sabi po nila sa akin, nagpapalit siya ng life vest. Hindi po ganon yung kwento nila sa akin. Teka na, siya lang nahulog. Yes Yung po, mga siya ibang lang po. sakay, wala. Hindi po, dalawa lang po sila na Lahat-lahat, ilan sila nito sa bangka? 9 po. 9. 7 po yung crew. Crew, tapos dalawang nakisakay. Opo, siya po at saka po yung kapitan ng Dilam. Siya lang bukod tangi ang nahulog Opo, daw. siya lang daw po. Yung iba, safe. Safe po lahat sila. Nakakapagtaka yan kung gano'n. Nagbayad ba yung... Hindi po, libre kasi lang, sabi nakisakay po lang? nila, hindi po, magbabayad po siya. Magbabayad po sa kanila yata po. Parang plete. Opo. Mr. Leonardo, magandang hapon. Saldi, Leonardo. Alam niyo na po itong nangyari. Nagpa-imbestiga ho ba kayo? Opo, sir. Ano Opo, pong sir. kwento na inyong kapitan? Bali, sir, kasama po ako nun, sir. Nakasama po ako doon Kasama ka? sa bangka. Oh, Opo, sir, kasama po ako. Oh. Bali, ganito kasi yan, sir, yung nangyari. Nung paalis kami dito, sir, hindi ko, sir, in-speak na sasakay po si Maki. Nung umakyat na po ako, sir, sa bangka, nagpandar kami ng makina. Siyempre, sir, medyo mataas kasi yung bangka. Medyo natagalan ako doon kasi bago ko pandarin yung makina, dinodouble check ko pa. Okay. Tapos nung napandar ko na, sir, yung makina, nung umahon na po ako, sir, nakita ko na po siya na nakaupo doon sa gilid ng pilot house ng bangka. okay. Ngayon, tinanong ko, sir, yung ni Kapitan, sabi ko kay Kap, nakasakay, sabi niya, magpa-check up daw yan, Saldi, sa itong December 26, hinahabol daw niya, kasi marami na daw siya nadili na check up. Sabi ko, paano kaya yung Kap, kargula tayo? Sabi naman niya, nakiusap. Hindi na po ako, sir, kumibo, pinabayaan ko na lang po. Bali, ang binigay ko na lang po sa kanya, 2 life jacket po. Tapos, bumalik na naman ako doon, sir, sa baba, sa may makina. Nung umalis na kami kasi binabantayan ko yung makina. Kasi pag umalis kasi kami dito, sir, talaga nakatuto kami sa makina. Halimbawa, yung engine man, hindi umalis. Tapos, yun na, dumiretso na kami, sir. Pero binigyan ko siya, sir, ng life jacket. Nakisakay siya Dalawa. para yung sa susunod Magpa-check up destinasyon daw, sir. nyo, doon siya bababa at magpa-check up. Opo, sir. Bali, nakisabay siya, sir, papuntang Okay, Claveria sige po. sir. Binigyan niyo siya ng dalawang life jacket. Sinuot niya. Opo, sir. Okay? Yung pagbigay ko sa kanya, sir, bali, iniwanan ko na siya, sir, basta inabot niyo yung 2 life jacket. Inabot lang niya. Okay. Paano nahulog? Bali, yung nangyari yun, sir, yung sumigaw yung ni Kapitan, kasi si Kapitan, sir, bali, nandoon nakatayo, pero nakatalikod po sa kanya, sir. Tapos, nung nangyari yung tumagilid yung bangka, kasi medyo malalaking alon, sila kasi dito, sir, sanay sila sa kahit na malalaki, sinasabi nila maliit yung alon kasi sanay sila. Pero sa akin, sir, na hindi sanay, para sa akin medyo malalaki kasi malakas yung agos. Nung sumigaw na si Kapitan na may nahulog na pasahero, iniwanan ko, sir, yung makina. Pumunta kagad ako, lumabas ako. Tapos naghanap kami. Nung sumigaw ako, asa na? Sabi nila, wala na, lumubog. Wala na, kung merong life natataranta vest, na kami, sir. kung merong life jacket, ba't lumubog? Yun na, sir, yung tinanong ko na, nung sabi ko, asan yung life jacket? Di ba nagbigay ako? Sabi ni Kapitan, tinanggal niya yung life jacket kasi nagsuot siya ng kaputi. Kasi lumipat daw siya dito banda sa may gilid ng pilot house. Teka mo, nakapote, umuulan ba? Hindi, sir, malakas, sir, yung alon. Mabasa ka kung nandun ka sa gilid. So tinanggal niya yung life ampas ng vest alon. para isuot yung kapote nang sakay hindi siya mabasa. Opo, sir. Okay, so ngayon, nung may sumigaw na nahulog, hindi nyo hinanap. Hinanap namin, sir, binalikan namin, muntik pa ako, sir, tumalon.
Ang kinuha ko noon, yung tinanggal ko yung kaputi ko, tatalon sana ako, sumigaw yung kapitan namin na huwag kang tatalon, Saldi, kasi malakas yung alon, isa ka pa nahahanapin namin. Tatalong ka kung may makita tayo. Wala na tayong makita. Sabi niya, hinanap namin mahigit 1 oras, sir. Okay. Naisabi niyo ba ito sa Philippine Coast Guard? Bali, sir, yung nangyari yon, hindi kami dumiretso. Bali, ang ginawa namin, nung mahigit 1 oras na naghanap kami na wala talaga, bumalik kami, sir, kung saan kami nanggaling. Bumalik kami, tapos pagdating namin, report namin sa Coast Guard. Agad-agad naman, sir, nagkuhan sila, naghanap sila kagad. Tapos Yung Coast Guard, okay. Opo, sir, nung wala sila makita, nag-request sila na kung pwede yung bangka namin kasi malaki, sabi niya, yun ang gamitin natin na paghanap. So sabi ko naman sa kanila, baka pwede, sir, kinabukasan na lang kasi mahirap na lumabas sa labasan dito kasi malalaki yung bato. Baka tayo naman yung madisgrasya, sabi ko. So kinabukasan nun, sir, maagang-maaga umalis kami, naghanap kami. So wala na, hindi niyo nakita. Pero yung Coast Guard tuloy-tuloy Hindi pa rin namin, ginagawang sir. search and rescue operation. Bali simula nung natapos namin sila naghanap kami na wala, hindi namin nakita, kinabukasan naghanap sila, sir, pero dito lang sila sa gilid, sir, kasi masyado malalaki talaga yung alon, wala na makabiyahin na bangka nun. Hindi pa rin nakikita kung nasaan Hindi pa rin siya. sila nakikita, sir. Hindi ba kayo Opo, sir. sa mga isla ng malapit, baka na-wash out lang, papunta doon sa pinakamalapit na isla o baybayin? Bali yung Coast Guard, sir, ang sabi nila, naghahanap daw sila, sir, sa posibilidad na pagkuhanan ng bangkay kung saan maipadpad. Ilang araw na po? December 24, tagal na. February na Opo, sir, ngayon. matagal na, sir. Kasi ang inahabol niya noon, sir, yung nakiusap siya noon sa kasamahan namin, yung chick daw niya, sir, kasi marami na na-delay. Siguro, sir, Kaya ang ako naman, advice sir, ko po yung sa inyo, sir, next time, wag na kayo tumanggap ng pasahero. Okay, nandun na tayo, naawa kayo, pero sabi mo nga, para doon sa mga kasamahan mo na mga isda, yung alon na malaki, maliit lang, kasi sanay na sila, alam nila kung paano kumapit, alam nila na kung paano bumalanse, sanay na sila. Ito, mga pasahero, hindi sanay sa paglalaot, konting tagbingi lang o tagilid, hampas ng alon, nandun malaking posibilidad na madudulas siya dahil hindi niya alam kung paano kumapit, etc. Huwag na kayo magpasakay. Tapos balik, kasi cargo naman kami, sir. Tumatanggap ba kayo ng bayad doon sa mga nakikisakay? Bali, sir, kung may sakit, sir, hindi namin, sir, kinukuha, sir, yung bayad, hindi namin tinatanggap. Pero dito ngayon, tumanggap kayo ng bayad. Hindi po, sir, hindi po. Hindi kayo tumanggap. Kasi ang sabi niya magpa-check up daw Okay. siya. Pag walang sakit, tumatanggap kayo ng bayad. Opo, sir, pag nagbigay sila, naku, sir, pag hindi, sir. Sir, bawal Hindi, yan. sir. Makakasuhan ka dyan. Mga lisensya mo, makakansela yan. Permit mo, kung ano man binibigay sa'yo ng Coast Guard. Hindi pwede, hindi ka pampasahero eh. Huwag ka nang tumanggap ng bayad na ngayon. Depende ngayon kay Mrs. kung kayo ay pasasampahan ng kaso. Not clear to the fight po sila nung araw na yun. Sinasabi po nila na wala, dahil po si Kuya Saldi po, wala pong lisensya yung ano niya po, yung pagka-engine man niya po, yung papel ba yun, Kuya? Yun po. Oh, Pero lumayag pa rin po sila. Ayan, nagmamagandang loob ka na yari ka pa rito ngayon. At not to fit ka pala para maging engine. Man po. Siya po Engine yung man. engine man na sinasabi po nila. Yan, tumulong ka na, mayayari ka pa. Kaya lesson learned dito, una, kumuha ka ng mga karampatang permit o lisensya o certification para ikaw ay pwede nang pumalaot at maging engine man. At wag na po kayong kumuha ng pasahero. Ayan, Opo, sir. didikado ka ngayon. Depende ngayon kay ma'am. Kung kayo sasampa niya ng kaso, patay ka ngayon. Lieutenant, junior grade, Guerrero, sir, magandang hapon. First things first. Ano Yes. po nangyari sa inyong search and rescue operation para dito kay Macario Pamilar na ginawa nyo? Yung unang araw po, nung about na-report pa lang nila, upon report nila, sir, sa Coast Guard Substation Dilam, sir, agad po tayo nakipag-coordinate, sir, sa mga may-ari po ng bangka, both operators and owners, sir, na makigamit po ng ng kanilang motor bangka, sir, to conduct our search and rescue, sir. And sir, yung yung patuloy hanggang ngayon po ay patuloy po kami nagkakandak po ng search and rescue operation po. Nagkakandak din kami ng mga coastal patrols, then coordination with other government agencies and other uniformed service, sir. Okay. We have a close coordination din po sa ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office po, sir. Okay. Sir, may pananagutan ba ito may-ari ng bangka? Kasi unang-una,
wala raw silang go signal mula sa Coast Guard na pumalaot dahil hindi magandang panahon. Tapos pangalawa, itong si Saldi Leonardo, yung supposed to be engine man, wala siyang certification na pwede siya mag-engine man. And number 3, nagpapasakay siya ng pasahero, nagpapabayad ng hindi dapat. Ano po opinion nyo tungkol dyan, sir? Sir, tungkol naman po dyan, sir, actually, nung nagpaalam yan sila, sir, tinatakan po agad ng ating mga personnel sa Dilam, sir. Ma'am, sa nakikita ko, meron pananagutan dito ang mayari ng bangka. Depende na sa inyo kung anong discarding gusto nyong gawin dito. Basta't kami, kung ano yung inyo pong desisyon, sasang-ayon kami. Sige po, wala tayong oras. Punta ko kayo dun sa booth kay Odette. Kung anong gusto nyong mangyari, kami po ay susunod sa inyong desisyon. At kung ano po maitulong namin, ako po ay personal magbibigay ng tulong. Ano po? Okay? Lieutenant Junior Grade, huwag mo ibabang telepono. Kakausapin pa kayo ni Odette tungkol sa mga karagdang detalye. At Mr. Leonardo, sige po. Salamat po. Magandang hapon.